Alam niyo bang ayon sa paniniwala ng ating mga kapatid na Muslim, si Propeta Muhammad di umano ang nakasulat sa hula ni Propeta Isaiah sa 29:11-12 nito? Ngayon po kasi sa kanila, si Propeta Muhammad ang propetang hindi marunong bumasa. Yan po ay nakasulat sa kanilang Surah chapter 7 verse 158. Sabi po dito ng kanilang Quran, sabihin mo sa kanila o Muhammad, usang katauhan, katotohanan, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Siya na nagmamay-ari at tanging tagapamahala ng mga kalangitan at kalupaan. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At siya ang nagbigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. Kaya maniwala sa Allah at sa Kanyang sugo na si Muhammad. Ang propetang hindi marunong magsulat at magbasa, na naniniwala sa Allah at sa Kanyang mga salita, kapahayagan, no? Ayon dito. At sumunod sa Kanya upang sakali kayo ay mapatunayan. So ang talatang ito nagpapatunay di umano na si Prophet Muhammad, si Propeta Muhammad ay isang illiterate, hindi marunong magsulat at magbasa. Kaya nga po, ayon sa kanila, ang hinulaan daw o yung hinula ni Prophet Isaiah sa kanyang sulat, no, sa Isaiah chapter 29 verse 11 ay si Prophet Muhammad daw ito. Kasi po nasusulat po kasi sa ating Biblia ang ganitong pagkasabi. At ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo, at kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatakan. Itong verse 12 ay si Muhammad di umano. At ang aklat ay nabigay sa kanya na hindi marunong na sinasabi, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo, at kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. Ayun. Kaya daw po si Muhammad ang tinutukoy dito dahil nga po ayon po sa surat na binasa natin kanina, si Propeta Muhammad ay hindi marunong bumasa at magsulat. Kaya siya daw po ang binigyan ng aklat dito at yung aklat po daw ay yung Quran. Pero alam niyo po ba na ang patutuo na yan ay napakababaw at napaka out of context. Si Propeta Muhammad daw yung tinutukoy ni Prophet Isaiah. Kasi nga daw, binigyan ng aklat at pinabasa. At yun din po kasi, hindi po natin masisisi yung mga inusinting Muslim, yung mga hindi alam yung kwento, kung paniniwalaan nila. Kasi nga, nakasulat sa kanilang hadith, parang totoo. Kasi po sa portion ng kanilang hadith sa Sahih al-Bukhari 49:53, Book 65, hadith 475, ganito po ang mababasa po natin sa isang kwento. Sabi dito, he came back to his wife, Khadijah, again to take his provisions of food likewise. Till one day he received the guidance while he was in the cave of Hira. Nasa cave of Hira po dito si Propeta Muhammad. An angel came to him and asked him to read. Ayan, kita niyo, pinapabasa. Allah's messenger replied, I do not know how to read. The prophet added, then the angel held me forcibly and pressed me so hard that I felt distressed. Then he released me again, asked me to read, and I replied, I do not know how to read. So, si Propeta Muhammad daw to, gaya ng nakasulat sa Isaiah 29 verse 12 na hindi siya marunong bumasa. Pero alam niyo po ba na napaka-weak po ng patutuo na yan, kung yan po ang gagamitin natin bilang patunay na si Propeta Muhammad nga yung tinutukoy ng Biblia. Unang-una po, sa sulat po ni Prophet Isaiah sa 29 verse 11 and 12, ang nagbigay po ng aklat ay mga tao. Hindi po Anghel Gabriel yung nagbigay ng aklat. Ikalawa din po, ang binigyan po ng aklat nasa labas, wala po sa cave of Hira. At isa pa sa mga patutuo ay nasulat po ni Prophet Isaiah, hindi tumutukoy ito sa mga Arabo. No? Kasi po kung iisipin natin at itutuloy po natin yung pagbabasa sa Isaiah 29 sa verse 13, ganito po ang sinabi ni Prophet Isaiah. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumalapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Alam niyo po na ang fulfillment po niyan ay nasa bagong tipan. Unang-una, pansinin po natin na ito po ay hula ni Prophet Isaiah tungkol po sa isang librong pinapabasa. Ito po ay rejection, patungkol po ito sa rejection nila patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Unang-una dito po, Hebrews chapter 10 verse 7, sabi ng Panginoon dito, nang magkagayoy sinasabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Tingnan niyo po yung sinabi, mayroong aklat kung saan nakasulat doon yung tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. In Matthew chapter 15 verse 8, sabi dito, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ito po yung hula ni Prophet Isaiah doon kanina, nasa 29 verse 13, na sinabi ng Panginoong Jesucristo na naganap doon sa kanyang kapanahunan. Panahon ng ating Panginoon, fulfilled na po yung prophecy, wala pa si Muhammad doon. No? So malinaw na hindi po si Propeta Muhammad ang tinutukoy ng Isaiah 29 verse 11 to 13. At isa pa, ang pinakamahalagang bahagi po
ay yung inconsistency ng kanilang narratives. Dahil po sa hadith din mismo na nagsasabi na si Muhammad daw ay hindi marunong bumasa at magsulat. Sa Quran hindi daw marunong bumasa at magsulat si Muhammad, malinaw po May nakasulat napakaraming patotoo na si Muhammad ay nakakapagsulat. Ito po, no? Sahih al-Bukhari 453-387. Ito po, no? Sabi dito, narrated Abu Hamid as-Saidi, we accompanied the Prophet in Ghazwa of Tabuk, and the king of Ayla presented a white mule and a clock as a gift to the Prophet. And the Prophet wrote to him, kita niyo po, and the Prophet wrote to him a peace treaty allowing him to keep authority over his country. Nagsulat si Muhammad. So, inconsistent. Kaya po malinaw, mga kaibigan pa minamahal, na yung Isaiah 29 verse 11 to 13 ay wala pong kinalaman sa si Propeta Muhammad ng relihiyong Islam. Yun po ay pawang pag-aangkin lamang at hindi po talaga mapapatunayan sa Biblia.